Our next speaker, he is one of the case officers of St. Michael Deliverance and Healing Exorcism located at Barangay Anas, Valencia, Bohol. No other than Brother Eugene Ifundo, atong sugaton sa masipang palakpak. Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi. So, sa gikainguna ni Brad Paul, ang ato ang topic nga hisgutan karon kining mga klase-klaseng atake sa yawa. Andam na mo? Nakakita na lagi mo yawa? Kamo na nakahibaw ha? Unsaon ninyo makita mo? So, how the devils attack? Apan sa dili pa tamo padayon, please let us put ourselves in the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Okay. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May gabi pag-usab. May gabi nayawan. So karon hinaot nga doon na mo'y napupo sa topic ni Brad Leo. Again, among ipahibalo nga wala gyoy healing and deliverance nga mahitabo dinhi sa inayawan. Amen. Unsa may purpose nga niya ang team ni Father Darwin? Empowerment. Empowerment on spiritual warfare. So gihangyo ang tanan sa pagpaminaw. Kay mao kini ang magtudlo sa matag usa or matag pamilya unsaon pagpanalipod ang atong mga kaugalingon batok sa mga atake sa yawa. Amen. So maminaw ta kay basin ra. Diri nato masayran o makaplagan ang mga tubag sa atong mga pangutana, ang mga kasulbaran sa atong mga kabugat sa kinabuhi nga gipanghambin sa atong kaugalingon ug sa atong pamilya. Atong hinumduman nga sayod ko nga kitang tanan nga niya dinhi karon namati ug nianhi ni tambong ni maong empowerment. Adunay tagsa-tagsa nga kabugat o mga problema nga gihambin sa pamilya. Tinuod dili. So, ang among good news, mga igsoon ko diha ni Kristo nga diha ni ania dinhi karon. Ang among dala is ang kamatuoran ug nagtaban usab kana og good news nganuman sa 100% nga kaayuhan nga atong gipangayo or gipangita. 10% ni ana mauray among ikatabang kaninyo. Murag sad news, no? Kay 10% ra god. Pero good news na. Nga naman, ang 90% sa maong kayuhan, mga igsoon ko diha ni Kristo, ana nato nga nagkinahanglan ni ini. Amen! So karon, atong hisgutan na kung unsaon. Atong hinumduman kanunay, nga ang grasya ug panalangin sa Ginoo, mutuhop diri kanato kung kita anaa sa estado sa grasya. No? So, sa 90% patience cooperation, and 10% sa empowerment. No? Ato hinumduman, God's grace will operate when we cooperate. No? So ang purpose di ay nga anong naay deliverance and exorcism ministry is conversion. So sa ato pa di ay mga igsoon sa laktod nga pagkaistorya, ang kaayuhan anaa sa atong kabag-uhan. Amen. So dirita, duha ka pamaagi sa atake sa yawa. Ang yawa mo atake nato directly and indirectly. Di man nato na, no? Anaa siya ay ordinary attack o extraordinary attack. Duha ka atake sa yawa. Una, ordinary attack. Kining ordinary attack sa yawa mga igsoon ipaagi niya sa tentasyon. Temptation. Unsa man ang temptation? Temptation is an invitation to commit sin, especially mortal sin.
So sa panahon dihay nga kita gitintal mga igsoon, ana-ana ta sa atake sa yawa. Ug sa matag adlaw kita naa ni ana. Wala lang ta masayod nga atake na sa yawa. Tinuod dili. Oh, tinuod na. Temptation to power. Temptation to riches and treasure. Temptation to pleasure and flesh. No? Hayluon ka sa tanang mga butang nga makabuhong dinhi sa kalibutan. Butang nga kalibutanon para lang makalimot ka sa Dios. Kuyaw kang yawa, no? Ipaagi sa tanan nga mga kabuhong sa kinabuhi. Tabangan ka mo padato. Mutabang ang yawa ni Mana. Ha? Kay nga numan, atong timan-an kanunay mga igsoon, nga usaray trabaho sa yawa dinhi sa kalibutan. Usaray hinungdan or iyang trabaho nga ni Asya dinhi sa kalibutan. Ug mao kana ang paguba ug pagpahilayo niya sa atong relasyon ug sa Dios. So, dili garantiya ang imong kanindot og trabaho, dili garantiya ang imong kadakog sweldo, dili garantiya nga kusog ang imong negosyo ug wa kay Ginoo. Nganuman, igo ka sa atake sa yawa. Again, usaray trabaho sa yawa dinhi sa kalibutan kun dili maulang ang paggusto niyang bulagon ang relasyon sa tao ug sa Ginoo. Busa karon pa lang mga igsoon hinuklugi kung kumusta na ang imong relasyon ug ang Ginoo. Amen. Timan-an nato gitintal gani ang atong Ginoo. Ha? Naanas 4 sa Mateo 1 ngadto 9 tan-awa. Wa kalikay bisa ng atong Ginoo. Mao na nga kita magmatngon sa atong mga kaugalingon. Sa panahon nga kita pagatintalon mga igsoon ko diha ni Kristo, hugta nato ang atong pag-ampo aron makabato kita sa nianang atake sa yawa. Amen. So, hinumduman lang po nato nga dili pa sala kung tintalon ka. Mao po na good news. No? Dili pa sala nga tintalon ka. Kanus-a ka na mahimong sala. Anha ra kon mukagat ka sa maong tentasyon or maanod ka sa maong tentasyon. So bantay ta sa matag tintal nga iyang paghimuon, mas pakusgan nato atong pag-ampo aron dili kita mabuntog sa demonyo. Amen. Ikaduhang atake sa yawa na gitawag og extraordinary attack. Unsa man ang extraordinary attack? Ug diri usab kining extraordinary attack taas-taas na ni nga level sa iyang atake. Ha? Ug diri sa extraordinary attack nga atake sa yawa mga igsoon, adunay upat ka pamaagi. Una, natay gitawag og demonic obsession. Ikaduha, natay gitawag og demonic oppression. Ikatulo, natay gitawag og demonic possession. Ikaupat, natay gitawag og demonic infestation. Unsa maning naihuna? Obsession. Ang atakihon sa yawa niini mga igsoon mao ang atong imagination, memory ug ang atong emotion. Bantay ta basin usa sa mga sakop sa atong pamilya, adunay kalit ka kausaban sa iyang batasan. Sudden change sa iyang pagbatasan. Gikan sa usa ka maayo nga batasan ngadto sa usa ka dautan nga batasan. Sudden change sa batasan. Kining mga tawhana kasagaran negative kanunay ang una-una og mga pagbati. No? Kining mga tawhana mao kining mga tawo nga dili halos makapugong sa mga pagbuhat sa sala nga lami ug lingaw. Or kanang atong mga bisyo. Excessive na kayo. Murag na lunod na ka, nalumos na ka sa imong bisyo. Nga wala ka kabantay, nga kana mo bisyo, nakalimot na ka sa imong pamilya. Amen. So, kining mga tao nga naigo nining demonic obsession mga igsoon, kasagaran ni ini suicidal in nature. Mga tao nga dili ka mao mohandol sa iyang kabugat ug sa iyang mga problema. Bisan gamay lang nga problema, gamay lang nga mga hagit sa kinabuhi, di na makadaog, dayong hisgot og magpakamatay. Demonic obsessed. Mao ni mga tao nga wala na makakita sa mga maayong kaugmaon. Ngit-ngit na kanunay ang iyang panglantaw sa iyang kaugmaon nga numan. Kay naggapos na siya sa iyang mga maot nga kagahapon. No? Nakasinati og mga mauton nga mga kasinatian. Mao na, demonic obsession. Ikaduha, natay gitawag og demonic oppression. Unsa man ni? Kining oppression mga igsoon, ang atake sa yawa ani diha makasentro sa panglawas sa tao.
sa atong panglawas. No? At ikihon na physical health, more binhi na nato masinati kini mga sakit nga walay finding sa doktor, di ba? Ningo to Leo, ordinaryong sakit o extraordinary nga sakit, preternatural nga sakit, ordinary sakit makita sa science, o kini sa demonic oppression mga igsoon. Sa physical oppression, diri na mosulod to mga way finding sa doktor, no? Nahurot ng imong kabtangan o pagpatambal ngadto sa mga klase-klase o banggiitan nga mga espesyalista ug nindot og pribado nga ospital apan walay kaayuhan nga sinati. Demonic oppression. Again, ang atake sa yawa, kining physical oppression mga igsoon, number 1 sa demonic oppression, nakasentro sa imong panglawas. No? Ikaduha nga oppression mga igsoon, financial oppression. Ang atake sa yawa naa sa financial aspect sa tao. Kay nganuman, nasayod ang yawa, nga kung ato ang financial aspect mo'y ma-ot-ot, ma-deteriorate, or maapektuhan, siguradong mapagan ang tanan. Mapagan ang relasyon nimo sa imong pamilya. Gubot kanunay na inyong pagpuyo. Tinuod dili. So bantay ta. Kana bang matinga ka nga sando, sakto, ug nindot mong mga trabaho? Dagko mong mga sweldo. Abroad baron ang bana, naas gobyerno ang asawa or onsa, padiha nga manindot nga trabaho. Pero mura bag nagsigi kalag paningkamot, apan walay abot. Tinuod dili. Daghan nato nakasinati siguro ni ana, no? Kana bang mura kag nagsawd og tubig sa usa ka balde nga buslot. Way pagkapuno. Amen. Bantay ta kay basin dia ipaagi sa yawa ang iyang atake. So, financial oppression ikaduha. Ikatulo mga igsoon ko diha ni Kristo na atay gitawag og relational oppression. Unsa man ang atake sa yawa naa sa relasyon sa matag usa sa pamilya. Relasyon nimo ug sa imong mga silingan. Daghan nato niini siguro nakasinati mga igsoon nagubot hapit na magpatay nang giunay nganuman nag-away sa bahandi or kabilin ni tatay ug ni nanay. Tinuod dili na nikalit lang og di kaila, murag di kaila. Igsuong tunhay pero murag kaaway. So, basin ikaw wa na kay maayong relasyon sa imong silingan. Pader ra inyong pagitan. Nganuman kay naglalis ug nagbuno mo gumikan sa muhon sa inyong utlanan. Nganong nagtingog mo diha? Naabay na kasinato nato diha. Tinuod dili. Tinuod kay na. Ha? Kana bang mapiktuhan tas atong kahakog? Hey hakog, naa na imo ang yuta, kuhaon pa nimo ang dili imong yuta. Tinuod dili. Sumo na. Magbantay ta. Kay ang atake sa yawa, relational oppression, anaa sa atong relasyon sa atong pamilya ug sa atong isig ka tawo. Kumusta ang imong relasyon sa imong silingan? Huh? Kay ba ka mo tanaw sa kalisod sa imong silingan? No? Kung ako lang wan mga igsoon, no? Kita kamo nga aduna moy ubay-ubay nga bahandi, naghinubrang mga bahandi o kaptangan or dato mo i-share na sa inyong silingan. Nganuman matud pa diha sa panultihon 19:17. Kung magpahulam ka, kung muhatag ka diay, muhatag ka sa mga kabos, tablaray nagpahulam ka sa Ginoo. Ug siya na ang mupalos nimo. Amen? Pagkanindot kung kitang tanan mutabang sa atong mga igsuong kabos. Unya kanang mutabang baka nga hastang imong bana or imong mga silingan, imong suod nga higala di kahibaw, dili ka ipasundayag, inyo maghatod sa imong hinabang, dayong post sa Facebook, ga picturean nga na kay giduhol. Di malipay ang Ginoo na. Kana bang umuhatag ang imong tuong kamot, ayaw pahibaw ang imong walang kamot. Amen? Kana mo na ikalipay sa Ginoo. Again, kung mutabang ka ug muhatag ka sa kabos, tablaray nagpahuwam ka sa Ginoo ug siya ang mugpalos kanimo. Panultihon 19:17. Okay. So, relational oppression. Again, asa to? Ang extraordinary attack, demonic obsession, demonic oppression, demonic possession, and demonic infestation. Ug katong tulong atong gisgutan, demonic oppression. Karon arita sa tulo usab sa extraordinary attack ang demonic possession.
Possess. From the word possess. Kanang moingon mo ta halanay nayawaan dito, naay gisaniban dito. Oh? Kana mga igsoon, kanang demonic possession. Mo ni gitawag nga ang yawa na ang mikontrol sa lawas sa tao. Matod pa ni Father Sequeia sa iyang handbook, possession is a state wherein demons take full control of the body of a person. They speak and act without the consent of the person, and the person later has no knowledge of what transpired while he was under their control. So, what ay kalibutan? Dito sa opisina, sama ninyo, daghan nga mga kasinatian dito, naminaw sa katikisem. Normal kaayo nga niabot dito, nagpalista, ug naminaw sa katikisem, nangumpisal. Pero ini kahapon, human sa talk ni Father Darwin, ug sa blessing sa sacramentals, anatay gitawag og deliverance session. Unya ang tanang pasyente moagi namo mga case officer. Oh, dili man tanan magunita ni padre. Kanarang duharay kwan kaning passes nimo, passport nimo si padre makagunit nimo dito. Una, kinahanglan nayawaan ka. Or kinahanglan nga grabe na imong sakit. Ala pili ana sa duha ug gusto kang si padre may mohilam dito. Tinuod man na kay daghan mga moto dito, Brad, nabas Father Darwin, manuman. Gusto unta ming magpahilam. Amo po ingnon nga, kamao mo po mo pahilam, ma'am. Sani ka po mo pahilam nga as Father Darwin raman. Gusto ko si Father Darwin ra. Di ko mo balik og Amerika ug di ko mahilamang Father Darwin. Patay tanan. So, fanatism. So dito, maminaw, sama ninyo, normal kayo. Inikabot sa deliverance session, inikahapon mga igsoon. Inig panguros. Mawa sa kagalingon, isog na kayo, kusgan kayo, manumbag, mangluwa, manipa, tanan. Buhaton niya. Pero inikahuman, after sa prayer, kay wala magyoy dautan nga mo makabuntog sa pagampo sa simbahan. Pagkaulian, interviewon. Kumusta maka? Unsa may last nimong nahinumduman? Ang last nga nahinumduman, ang pag-sign of the cross. Grabe ka powerful, no? Itong pakpakan ng atong Ginoo. Oh? Muna. No? Muna gitawag og demonic possession. So, arita sa sunod, demonic infestation. Kining demonic infestation, pasabot nga na ang yawa na nagpuyo sa atong mga butang, sa inyong mga mananap, or sa usa ka lugar. Ha? Inyong iro or inyong mananap nga mumangtas og kalit, di na magpatuo nimo. Iro ninyo nagsige nagkapaak niya ng adlaw, kadaghan na makapaak, inigbuyag nimo, buyagon nimo, apilon na ka og paak. Natanawang mata basig puwa ka ina. Inig matubang nimo, pakita tanang ipon, isog kayo, murag demonyo. I-deliverance na, ganayawaan ang iro. Pwede ang mananap. Or inyong mga butang, muuli ka sa inyong balay, musaka ka sa inyong hagdan, mutinga ka, nga inig dool ni muspultahan, mukarit, og abre inyong purtahan, wa kay kauban. Automatic na isinsor. Pag abot nimo sa inyong sala, nilingi ka, pagtanaw nimo imong TV ni on, nagsalida nga wala makasuksok ang plug, pastilan. Unya imong electric pan nagsigig tuyok nga wala nakasaksak, pas infested ang atong mga butang, no? Or ang atong kanang mga lugar, sama kanang lugar sa atong balay, kanang lugar nga atong gipuy-an or gitukuran og balay, infested. Infested kay nganuman posible nga adunay mga krimen nga nahitabo niya ng balaya. Or adunay mga occult practices nga nahitabo niya ng balaya. Or anaabay mga kining malaway nga binuhatan nga nahitabo niya ng balaya. Nganuman, kanang mga buhat nga dautan may igsoon, maunay pagdapit sa mga daotang elemento, daotang espiritu nga mupuyo sa imong lugar. Amen. Or posible, kini kasagaran mahitabo nga sa pagpatukod niya muna ng balaya, ni dangop ka og miriko or mga tambalan. Nung magbay ko, nakuyuta nga gamay, tanawa kung pwede bang abayan. Tinuod dili. Oh, miingon din siya, uy, dili man musugot ning namuyo ani lugar nga imong bayan. Oh, di muyo, ay pasabot ka tong mga daotang espiritu kunong namuyo ng lugar, di musugot nga taor tukurag bay. Unsay buhaton? Unsay buhaton na tunong atong halaran. Padugo, mag-ihaw og sunoy nga puti, or baboy nga insakto 40 kilos, kinahanglang way bitas sa dunggan.
Nganuman, ihalad ngadto sa daotang espiritu, bugti sa ilang pagtugot kuno nga mutukod ta og balay ni anang lugar. Tinuod dili. Unya inigmasa sa haligi, inigbakod sa haligi. Ang dugo sa manok nga sunoy adto ipato iapil dito. Or lubngan ninyong sinsilyo. Tinuod dili. Tanan kita biktima ni ana. Ha? Mga igsuon ko diha ni Kristo. Kinahanglan masayo ta nga kana mao nay pagdapit nato. Ha, kanang paghalad-halad atong gidapit ang mga daotang espiritu. Nganuman, wala na itudlo sa atong simbahan. Supak na sa panudlo sa atong simbahan. Unsa may giingon, unang Korinto 10:20. Niingon. Ang Biblia nagingon, ang gipasabot ko mao nga kadtong gihalad sa mga halaran sa dili magtotoo, gihalad ngadto sa mga yawa. Dili ngadto sa Dios. Dili ko buot nga mahimo ka mong kaabin sa mga yawa. Klaro kaayo, tin-aw kaayo. Nga kana diay atong paghalad-halad mga igsoon pagpadugo. Asa nato na gihalad? Sa yawa. Kung nagbuhat man o kung nakabuhat man ta na, panahon na para mangumpisal ka, i-renounce ang imong gibuhat atubangan sa Blessed Tabernacle o naay Adoration Chapel. Pangayog pasaylo sa Ginoo nga imo nang gisalikway ug gikalimtan ang maong mga binuhatan ug dili na ka mubuhat pa ni ana pag-usab. Amen. Mao na ang maka-infested sa atong palibot. Karon, arita sa usa ka pangutana. Nganong makasulod ang yawa sa kinabuhi sa tao? Maminaw. Nganong makasulod ang yawa sa kinabuhi sa tao? Gumikan aning gitawag nato nga demonic openings. No? Demonic openings. Mao kini ang mga pultahan sa atong kinabuhi diin atong giablihan. Aron diha mo agi ang yawa. Mo na pag-imbitar nato sa yawa nga mopuyo sa atong kinabuhi. Pinaagi ni anang atong mga sala. Amen. Demonic openings. Para dali masabtan na atay acronym nga gibuhat. Stop. Letter S T O P. Stop. Mao kini ang mga demonic openings. Letter S, sinful lifestyle. Letter T, traumatic experiences. Letter O, occult contaminations. Letter P, preternatural openings. Stop. Letter S, daghang nidangop sa opisina kay usa sa ilang mga anak or usa nila nga na magtiayon nayawaan. Gumikan aning gitawag nato kay ang pamilya nagpuyo diha sa salang mortal. Sinful lifestyle. Dili simple sinful lifestyle. Tungod ni ana nayawaan ang usa ka anak or usa sa magtiayon tungumikan aning fornication pagkawalay kasal. Rampant kay na dito nga mga kaso. Openings ang pagkawalay kasal. Usa ka babae nayawaan, gideliverance, grabe ka react, isog kaayo, kusgan kaayo, patis Father Darwin sipa, giludan, kauras. Paghuman sa pagampo sa simbahan kay maulian man gyud gi-interview. 5 ka tuig na nag-ipon walay kasal. Unsay nakaayo gikasal paghumag kasal naulian fully liberated ug tuanas abroad karon. Amen. Sumao na pagkaway kasal mga igsoon, ang problema nato manggod nga mga magtotoo, di ta mo pakasal ug way baboy. Murag baboy may mo kasal no? Or kanang atong mga garbo, wa pa mi pundo brad, wa pa mi kwarta. Nganuman, di makapakasal ug walay red carpet. Dili makapakasal ug dili maka-hire og mga bridesmaid nga mga halos wa nagisulot. Mahal kaayo ang gipangsulob apan kulang og tila. Nganuman, wa nahapit sa lipdi ang dughan. Nakita na ang kanal-kanal. Nya wa mo masayod nga kanang pagbuhat ninyo ana, kana inyong mga sinulutan, mga immodest ninyo nga mga sinulutan. Mo nay makaangin sa ubang tawo nga makasala. Nganuman, ag mga laki nga singkit og mata, hasta pagpari singkit og mata, pero hunter man musipat. Bantay ta. Kay kanang atong mga garbo usay mo nay makaangin nga makasala ang ubang tawo. Amen. 5 ra ka tawo ang gikinahanglan sa kasal mga igsoon. Ikaw, ang imong pamanunon o pangasawon, ang pari mo kasal ninyo, kuha mo 2 ka witness. Usa niya ug usa sa imong asawa. 5 ra. Gusto maming mo paso, Brad? Sa mua? Pader, gusto mo maming mo paso, Pader, lami mo gupod. Paso mo, gikan
sa inyong purtahan hangtod sa simbahan. Ya, pader, uwaw na kaadyo. Sa 30 anyos namin gaipon. Uwaw ka mga tiguang na magpakasaw. Hala, aron di ka mauwaw. Kadlawon, alas 4 sa kadlawon ta magpakasal. Siyaro, lami, maguputong na ipakaon, pader. Amang mainit rata. Para way gasto, kami mo libre. Libre, o sa kasakong pan. Og pila katarong nga kape nga dragon. Maura, kasal, sulbad, problema. Timan fornication o pagkawalay kasal. Doorways of the evil. Ikaduha, nag-ipon, gustong dili manganak, nagpataod og implant or IUD. Artificial family planning. Sorry kung naay mga taga-health pero truth hurts, but it doesn't harm us. Ha? Kinita nang among gibutyag diri puro kasinatian pinaagi sa sukaranan sa atong simbahan. No? Kasinatian mo sa opisina. Usa ka batan-on na yuan. Ako'y nakahandol. Na timing ako'y nakahandol. Grabe ka react. Kusgan kayo. Gamay ra kayo nga bata. Babae. Pwede ra unta iilok. Pero di na ako makaya. Duha, tulog, kakauban ako ang mugunit. Para lang mapugnan siya. Kusgan kayo. Hapit na isa ka oras ko nagampo. Wala mo kagew ang yawa. Hangtod nga usa sa iyang mga kauban ingon, Brad, naarabay gilubong sa doktor sa iyang bukton. Kay gipabutangan sa iyang mama og implant. Kay mura og gibugaw siya sa iyang mama. Kung kinsay laki nga ikaipon siyang mama, makatilaw usab niya. Implant. Pagkahibaw nako, akong gi-divert ang akong pag-ampo. Gi-target nako sa iyang implant. Pagkuha nako holy and exercise oil, akong gipahid sa iyang bukton. In the name of Jesus Christ, by making the sign of His cross and the power of this sacramental oil. Siya gito. Ayaw! Init! Sakit! Kuha! Ana! Maloy ka! Wa ra mo abot og 20 minutos sa akong pag-ampo ni kagew ang yawa. Ingana kalig-on ang sacramentals ug ang pag-ampo sa atong simbahan. Atong pakpakan ang Ginoo. Again, mga igsoon, contraceptions. Usa ka kasinatian sa Tagbilaran City, atong mga kauban, nagdeliverance sa usa ka babae nga nayawaan. Pag-deliverance mga igsoon, nilutaw sa iyang gilingkuran. Unsay gibuhat nila, ilang gisabligag holy water kay aron muos-os. Pasagdan daw ta tong saka. Pagsigig-sablig sa holy water, mga igsoon ko diha ni Kristo. Nawaswas ang iyang sinina. Naigo sa holy water ang iyang tiyan. Og kalit nga natingala ang tanan nga nakasaksi ni atong higayon na mga igsoon ko diha ni Kristo. Kay diha sa tiyan sa maong babae, naglakra-lakra ang daghang kamot sa gagmayng bata. Paghuman sa pag-ampo sa simbahan, kay mukagyo mang yung demonyo sa atong mga pag-ampo, gi-interview. Ug dito na sayran, why laing demonic openings? Tulo ka tuig nag-ung-ong ang IUD sa iyang pilahan. Gitabangan, kita na sa team nato sa Tagbilaran natay duha ka doktor magtiayon. Kanhi nag-promote anang contraceptions. Pagkasayod nila nga supak sa atong simbahan ug sila mismo nakasinati og mga atake sa yawa gumikan sa maong buhat nibalik sa simbahan ug nitabang nato karon. Sila ang magtangtang sa mga contraceptives nga gipanglubong sa inyong lawas. Paghuman og tangtang sa maong contraception, sa maong IUD, huwasan ug naulian ang maong babae. Amen. Contraceptions ug naaman na nato karon kumpisal ug ipatangtang. Abortion. Mayawaan manggani kung gipugnan ang pagpanganak, samot naan ang bata imong ipalaglag. Against life. Abortion. Or, daghang nangayawaan dito sa opisina, gumikan aning not partaking the sacraments. Ang last kumpisal, gihapas pag first communion, niya 30 anyos na sa iyang kaminyon, pastilan. Muna, bantayan na to. Or, usa ka ulitaw, nga taga Cagayan de Oro City. Ni ato sa opisina kay nagpatabang kay bugat ang lawas. Natungnan gihapon nga diri nako. Pag-ampo nato mga igsoon nagkibot-kibot ang baba. Yawa ka. Nganong niyan hikakin say nagsugo nimo nga muanhi ka dinhi. Di ka maulian, dili maulian ning tawanahan Dili maulian Kay iyang pamilya, mga makasasala ang tibok pamilya. Mga walay simba. Walay simba ning tawanaha. Walay kumpisal sa tumoy lami pod kini tug-an nagyawa kumpisal ray makaayo aning tawanaha. Mura man pud mig doktor
na resitahag pagampo. Ug unsay gihinungdan nga nasudlan siya, mao po'y atong i-counter. Brad, kumpisal karon dayon, pangumpisal, simba kanunay matag adlaw Domingo aron pagdawat sa Eucharistia ug human matag adlaw magampo ka sa santos nga rosaryo ug iya kanang gibuhat mga igsoon. Kalois Ginoo, mauray pag-anha niya sa opisina katong gideliverance nako pagkaugma gisulem ni Padre. Karon tuanag Manila nang inabuhi. Amen. Maunay nindot sa mga pagampo sa simbahan kung mutumanta. So, walay walay simba. Giunsa man ang atoang Catechism of the Catholic Church, CCC 1389. The Church obliges the faithful to take part in the divine liturgy on Sundays and feast days. So, sugo gid sa atong simbahan. Busa mga igsoon ko diha ni Kristo. Hinaut unsa ta kadaghan dinhi karon. Mausap kadaghan ang manambong sa santos nga misa sa adlawng Domingo. Amen. Pero ayaw mo pangalawat kung wala mo'y kumpisal. Unaha ang confession. So muna mga igsoon ang mga hinungdan, no? Sinful lifestyle, number 1. Letter T, traumatic experiences. Nakabaton og uncontrolled negative emotions. Gisalikway og napasagdan sa mga ginikanan. Nganuman, kay ngano, ug diha sa negative nganong naa siya negative emotions kay nakasinati og mga pagmaltrato, no? Na maltrato sa mga uyuan, iyaan o sa mga silingan nga nabinlan. Nganuman nagbuwag ang mamagpapa. Nakabaton og unforgiveness. Nagdumot sa iyang ginikanan kay dili makadawat nga broken siya usa ka produkto sa broken family. No? Naguba ang ilang pamilya, gumikan sa kaulag kasagaran. Kaya nga naman, ang mister nasakpan ni Mrs. nga nidula og laing tim. Hilo man mo. Naamoy silingan ingon ana. Nya karon nasakpan man ang bana mga yung pasaylo sa asawa, gustong mubalik sa pamilya. Unsa nahitabo ang asawa nagbaton usab og unforgiveness, nagdumot dili ka pasaylo. Unsa iya inong gibuhat ni baos
Okay pa mo? So, grabe no? Kaduhaan na ta. Nya, di na may makurat ani, kaingon ani jud ni. Matod pa sa usa ka atong kaila na ni ingon nga bihira ra ning Cebu mag-brand out. Pero manong na ingon ini ni. Akita na lamay mo sabot. Asa na ta? Karon, nganong nakabaton og unforgiveness ang maong asawa? Dili makapasaylo pod. Nayawaan pod ni duwa og laing team. Ang nakasakit mga igsoon kay ang iyang giduwaan usahay ang atong pare maoy bigaan. Ha? Muduwa og laing team. Mao na nga mga igsoon ko diha ni Kristo nga ang atong simbahan supak gyud aning gipanukala nga divorce ni ining atong gobyerno karon. Nganuman, nasayod ang atong simbahan nga walay laing mapiktuhan kundili ang atong mga kabataan. Tinuod dili. Tungod sa daotang epekto niini sa atong mga kabataan, mga igsoon, dili mo sugot ang simbahan. Yana. Oh? Niingon na diha, naama na sa Biblia nga dili gyud pwedeng buhagon, no? Mateo 18:8. Dili gyud pwedeng bulagon nimo ang gihiusa sa Dios. Dili pwedeng bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Supak ang simbahan niya mga anak, mga igsoon. Nganuman, kay matod pa sa divorce, once a family is broken, the parents can move on. Ka-move on. Nganuman, duwa lagi laing team, matakuban ra ang mga kamingaw o mga kasakit. But the children remains broken. Muna ang pinakaluoy yun ang mga kabataan. No? Sa usa ka nasod nga legal ang divorce, tanawa ang usa ka survey. Ha? Usa ka nasod nga legal ang divorce. Nga matod pa sa matag magtiayon human sa kaminyoon niya nang nasura nga legal ang divorce, 45 to 50% niya na mga igsoon manggibulagra. Kay legal man. Niya kay moingon man, deserve bang kong malipay, Brad? Gustong magminyo og ikaduha. Tanawa ang ikaduhang rate sa ang second marriages divorce ni saka ngadto sa 60%. Sabi no? Nganuman, nagsalig na kay legal ang divorce. Ug mao man na pagkahuman sa na paltos nga ikaduhang kaminyoon. Magminyo kay deserve lagi nga malipay. Ikatulong kaminyoon, the third marriages divorce rate ni saka 70%. Sa ato pa sa usa ka gatos nga magtiayon nga magpakasal, sa ikatulong kahigayon nga magpakasal, 70 ka pares na magbuwag ragi hapon. Nganuman kay legal lagi ang divorce. Unsay conclusion mga igsoon ko diha ni Kristo? Dili sulbad ang divorce. Nganuman, divorce leads to more failed marriages. Divorce leads to more divorces. Mao na nga supak ang atong simbahan niya na mga igsoon. Kay walaing mabungkag niya ng atong pamilya ug ang atong mga kabataan mao'y maapektuhan. Amen. Karon, arita sa sunod. Letter O, occult contaminations. Kita ang mga Katoliko, kargado tag patuo-tuo. Tinuod dili. Ngano man, mga yawaan, gumikan kay contaminated kayo sa occult ang mga pagtuo. Patuo-tuo, dagang patuo-tuo. Nya kita mga Katoliko, from womb to tomb, ang atong patuo-tuo. Tinuod dili. Inigbuntis, mudangop og mga albularyo og mga miriko. Lahos ing abot didto himadlan or himulsuhan. Uy, inday. Suhi man ang imong gisabak. Lupig pay ultrasound. Gihimulsuhan kitaan ang ilawom. Di ay lana sa baksan. Ihaplas ni kanunay sa imong tiyan. Kaya ron ikaw tawag na maprotektahan sa imong pagmagdos. Mano man pong hawasan, apasan maglanas baksanoy. Kaya ro inig panganak nimo, dali ra. Murarag ito to. Murara kunog ng luwa. Humok ipanganak. Oh? Unsa may giingon, may sons, atong mga patutuo, dili na maayo. Nganuman, unsay giingon, Kolosas 2:8. Busa matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam, nga gikan sa mga pagtulunan, nga gikabilin-bilin sa mga tao.
o gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan apan dili diay gikan ni Kristo. Tinuod dili. Kabilin ni nanay, ni lula, ni uyong ug ni uyang kanang mga patutuo, dili na iya ni Kristo. Amen. Mao na mga igsoon, no? Nya karon lain pang patutuo, inig kasal. Inig panahon sa pagdagkot og kandila. Manggigukod, ala, dagkot kandila, dayong singgit tong mga tiguang. Hoy, tarong nga bajag daig. Kay aron dili mapaong kanang kandila. Mano man mapaong. Kay og mapaong, kinsang kandila mapaong mo'y unang mamatay. Tinuod dili. Inig uli, maglumba og pangambak itong sakyanan. Kay maggukod og adto sa pultahan. Nganuman, kay kung kinsay mawahi og abot sa pultahan, under. O, musod na pultahan, ayaw sa asod, ningon sa nanay og si lula. Nganuman, sa buwag ag bugas. Tinuod dili. Sa buwag bugas. Hindi kahuman, kuhag sudlay. Nga tawa man mo. Kasinati mo no. Kuhag sudlay. Sudlayan ni lula og ni lula. Pinakarot og sudlay. Banag asawa. Hangtod nga mutaban ang mga daghang kaspa. Nahimong sudlay sa basak. Asod na mila. Ay, usa. Ag tubig. Asara. Usa ka basong tubig. Unsay buhaton ni lula. Ikutaw ang sudlay sa usa ka basong tubig. Laut kaayo ang tubig. Nganuman, daghang nang lutaw murag Quaker Oats. Kaspa. Diyan nahita mo. Inom. Inom ka atong murag Quaker Oats. Pastilan. Patuo-tuo. Lain pa, muingon, ayaw bayag sawi kining alamisa sa atong magtiayon. Nganuman, dili pwedeng sawan kay unyag naapoy musaw sa ilang kaminyoon. Matabang baday na ug bigaon mamiga gyud. Di ba? Nya ini kamatay unsay buhaton? Unsay buhaton sa mga minatay pabawnan og rosaryohan. Unsay buhaton ninyo sa rosaryohan? Bugto bright lagi mo. Bugtoon. Mga igsoon supak nas manudlo sa atong simbahan. Nakasa taniana nganuman ang pagpanamastamas sa mga balaang butang sacrilege. Magbantay ta. Ha? So og nahibaw naman ta karon, di na nato buhaton. Mukuha og mananabtan. Ha? Okay ra unta. Daghang mananabtan karon nga way simba, way kumpisal. Pastilang tikia. Nganuman, nasayo ta katong gihisgutang Bradleo dito ganiha nga sacramentals. Dunay duha ka klase. Sacramental thing and sacramental action. Object and action. Ug kanang atong mga pag-ampo, sacramentals na ang tanang pag-ampo sa simbahan. Ug nasayod ta nga kanang maong sacramentals kanang atong mga pag-ampo mutuhop na nato kung kita ana ata sa estado sa grasya. Amen. Unsaon pagka naa sa estado sa grasya kung kanang mananabtan atong dikuha, walay simba, walay kumpisal, walay Eucharistia. Dili dunggos Ginoo ang maong pag-ampo. Mauna nga ko di ay ang angayan atong buhaton kung naa nang atong mga minatay. Kung kita nagsimba, nangumpisal, ug nagdawat sa mga sa sacraments, kita ang mag-ampo sa atong minatay. Amen! Dili maayong lagig unayon, Brad. Balik na putas patuo-tuo. Kabili ni nanay ug ni tatay. So kita ang mag-ampo sa atong mga minatay. Ha? Ug kira, makuha ug mga mananabtan. Basta nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Amen! O, mao na. Anya, pa, inigawa sa minatay, iniglubong. Ipauna ang minatay sa portahan, gawas. Unsay buhaton? Isa, bugat ka do. Soong pamilya, mga kadugo, way lingi-lingi, manuman, way lingi ay, kung maharos mo tanan. Magbuak og plato, katong gisudlan sa sinsilyo, tinuod dili. Pagpakagay sa plato, nitungtong ang buak sa iyang tiil, samad, tagam. Nigabot sa minteryo, sa buhaton, snacks, dato man, dagag snacks. Sus, ang bata nagbutirik ng tiyan. Kaon ay daghan, kaon. Manuman, kay kuno ang tanang butang nga dalon sa minteryo, mga pagkaon ug unsa pa diha, di na dalog balik sa balay. Tinuod dili. O nga nung nanggawas pa man mo.
pwede raw tag manggihubo mo kay mga butang na to'y pamilin man. Pastilang tikiya. Ha? Undangon na to na, mga patuo-tuo na, mga igsoon. Occult contaminations, letter O. Sunod, daghang nangayawaan, gumikan kay open ang psychic abilities or third eye. Usa mang paagihan mo, atake kining psychic abilities or third eye, asa na to masinati, pinaagi sa ato ang five senses. Na kay makita, nga dili, ang imong kauban dili makakita. Na kay madungog, nga dili ang imong kauban makadungog. Na kay ma-feel, nga dili ma-feel sa imong kauban. Ha? Na kay matimaho, nga dili siya makatimaho. Or, kana bang, na kay, muna, kanang dili sila makasinati sa imong nasinati. Ha? Bantay, open ang imong third eye. Magdamgo ka og mga maot. Kanang gitawag na tong mga, unsay tawag nga ng damgong maoton? Umurara kag uromon. Open ang imong psychic abilities. Nya natay mga pag-ampo ana, closing of third eye. Page 204 sa black kining deliverance prayer ni Father Sekeya. Open ang imong psychic abilities. Nganong ma-open ang third eye o psychic abilities? Gumikan kay sa seals and consecration. Number 1. Ha? Kanang seals and consecration, maunay, kanang itong pagduol sa mga albularyo. Muna, bata pa na silyo o na-consecrate na sa daotang espiritu. Usage and practices. Kanang si kagduwa, spirit of the glass, spirit of the coin, kana. Or mga batanon, playing Mobile Legend. Ngano nanipat man mo? Oh? Di na maihap sa tudlo sa among kamot ang kasinatian nato diya sa office. Mobile Legend. Timailhan, inyong bata nga butan, gahi nag-o. Pakuha og tubig kay maglungag, unja rama. Lakaw na kay uto na, unja na lagi man. Napildi bitas duwa, yawa! Napildi ko. Demonic na ang mga duwa. Or inherited, na open ang psychic abilities kay kaliwat ug albularyo, mamamarang, all occult practitioners. Ha? Muna, bantayan na to na. Nya, unsaon man na to, nga masira kanang mga pultahana. Duha ka paagi. Renouncement. Atubangan, mag-ampo ka sa renouncement prayer, atubangan sa Blessed Sacrament. Ikaduha, practice cares. Unsa tong cares? Confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. Nasayo ta nga kini tanang mga openings, mao kana ang atong mga sala. That's why atong buhaton ang cares aron mahibalik ta sa estado sa grasya ug mutuhop kanang atong mga pag-ampo nga atong gikinahanglan. Amen. Practice cares, unya sa confession, ang mga pinakadagkong sala ang imong ikumpisal. Ha? Katong paligas, no? Imong pride, imong anger, imong lust, imong envy, gluttony, avarice, sloth. Mo na ipagpangumpisal. Unya, karon mga igsoon, kanang atong pagpractice sa cares, mabalik na mata sa estado sa grasya. Ayaw kahadlok, sukli ang yawa. Santiago 4:7, sukli ninyo ang yawa, ug mudagan siya. Unsaon man, atras ta sa size, pag masinugtanon kamo sa Dios. Ug mao kana ang pagtuma nato sa kabubuton sa Ginoo. Pinagi sa panudlo sa atong simbahan. Amen. Lastly, matod pa ni St. John of the Cross, the soul is united with God is feared by the devil. So panahon di ay nga atong ihiusa ang atong kaugalingon diha sa pag-ampo ngadto sa Ginoo. Hadlok ang demonyo. Amen. Dagang salamat ug maayong gabi sa tanan sa ngalan samahan sa Espiritu Santo. Amen. So once again, atong hatagan og masipang palakpak si Brother Eugene. Ang atake sa demonyo dili kay diha lang nato madungog sa katekism. Ang devil's attack tinuod gyud ni og kini realidad. Gusto nako nga ipaambit diha kaninyo ang akong personal nga kasinatian sa atake sa demonyo sa akong kinabuhi. Sa dihang didto pa ko sa lain nga tinuohan, kay karon nindot naman kog tinuohan, kay niya naman ko simbahan nga Katoliko. Sa lain pa ko nga tinuohan, wala gyud ko maka-witness o maka-experience atake sa demonyo. Kay kining demonyo, di man po ni mangunay sa iyang kauban. Pero kanang inyong katapad,
mangunay ninyo, arang-arang pa na sa demonyo, arang-arang pang demonyo. So unsa man ang hinungdan nga miatake ang demonyo sa akong kinabuhi. Sa dihang akong gikompronta ang akong asawa, nga dili mo gamit sa mga lana nga gikan sa albularyo. Kaya nga akong ugangan, pag mobisita sa Cebu, niapa ko sa Cebu, 7 years mako sa Pardo nagpuyo. Dadapit sa simbahan sa iglesia. Ang akong ugangan, mobisita sa Cebu. Dayon magdala siyag lana gikan sa Mindanao. Dayon maoy gamiton kung naay balatian akong asawa ug ang akong mga anak. Sa dihang nakita nako ang lana sa albularyo nga gidala sa akong ugangan, pag uli sa akong ugangan kay iya manggibilin ang lana sa albularyo, ako ug inan ako asawa nga dili ta mo gamit sa mga lana nga dili tinugutan sa atong simbahan nga Katoliko. So ang akong gihimo, gilabay nako tong lana sa albularyo. Pagbalhin nako sa Bohol, kay naanamon ko sa Bohol karon mga 3 years na. Ang akong ugangan, ako na pong gihangyo, nga mopuyo sa balay, kay miadto man ko sa Holy Land, kauban ni Father Darwin. So para na ikauban sa akong misis, ang akong ugangan mipuyo sa among balay. Pag uli na ko sa Holy Land, ang ako ugangan usab bibalik sa Mindanao, bingon na akong asawa nga nagdala ra ba ang akong mama og lana sa albularyo. Tapos gihaplasan mi apil ang mga bata. So medyo nalain ko. Kay ako naman siyang gitugon nga dili gyud mo gamit anang lana sa albularyo kay bawal lagi ni sa atong simbahan nga Katoliko. Sa pagkumpronta nako sa akong asawa, medyo nasakitan siya. Mi-react siya. Milakaw siya o misulod dito sa library. Kanang akong balay, tulo may kwarto ana, ang sa tunga library. So, mga 15 minutes, nahibulong ko, nga wa man mo gawas sa akong asawa. So, naay something yun nga iyang gidibdib. Karon, akong giadto siya sa library. Pag-abli nako sa pultahan, nahibulong ko kay ang akong asawa perti namang haita og pananaw. Lahi man ni atong uyab pa mi nga malulot kaayo ang iyang mga mata. Perti na siyang isuga. Og di man sa mag-in-English, no? Nahibalo ba mo nga akong asawa perti na kaayo ka abtik mag-in-English? Gi-in-Englishan ko sa akong asawa o gibugno ko niya. So ang akong nisantop sa una-una nga naposisiya tungod sa iyang reaksyon nga akong gihilabtan ang kahimanan ni Satanas. Maunang ang mga yawa mo react sila kung atong hilabtan usab ang ilang mga sakramentals kanang mga lana sa albularyo. So ang akong gihimo kay niatake man ang asawa nako, perti man sa kusgana. So ako siyang girebuke using my own prayers. So ang nahitabo sa akong asawa, naluya siya. Pero pagkataod-taod, mubalik na pod siya kakusgan, ug iya na pod kong bugnoon. Katulog yun nako, gigamit ang akong kaugalingon nga prayers, maluya siya, unya, mubalik na pod og kaisog. So wala gay akong nahuna-hunaan nga remedy kung unsaon nga magmadaugon ako sa atake sa demonyo. Akong nahuna-hunaan ang deliverance book nga gihatag kanako sa tag-iya sa balay nga akong gipuy-an. Pero ang problema kay akong library, perting daghanag libro wa pagyud nako na ma-arrange. O ako na hinomdoman nga ang deliverance book na agibutang nako sa kabinet. O perti mang daghanang libro sa kabinet. Wa man ko kahibalo asa dapita ang libro na butang sa tulo ka compartment. Sa dihang gibugno ko sa akong asawa, naanto ko sa corner. Kay perti mang ko siyang kusgana. Dito ko
na adto sa door sa kabinet. So ang akong gihimo, akong giable. Nahibalo ba mo makaigsuonan unsa ang dako nga grasya sa Ginoo? Kay ang deliverance book naa sa pinakatap sa nagkalamukat nga libro ilalom sa kabinet ug maudayon na akong napunit. Palakpakan natong Ginoo. Pero ang problema maone kay wala ko masayod, wa ko kabalo unsaon paggamit ang libro. Kay unusual man sa akong kinabuhi. Nagtuo man gyud ko nga dili ko atakihon sa demonyo. Kay aktibo gud ko sa pagpangalagad. So wala gyud ko mag-expect nga ang demonyo moatake ginamit ang akong asawa. So unsa may akong gihimo? Kay di man ko kabalo unsaon paggamit sa libro. Miadto ko sa table of contents. Nangita ko diha sa mga table of contents unsa ang pwede nakong gamiton. Nakita man ko anang prayer for the protection of family. So maoy akong gibasa. Ang akong asawa nag-in-English. Ang deliverance book pod English, nagtinubagay me. Og ang nahitabo sa akong asawa sa dihang akong gigamit ang deliverance book, ang akong asawa nakatulog. Palakpakan atong Ginoo. Dito nako nakita pinaagi sa akong experience unsa gyud kagamahanan ang pag-ampo sa simbahan nga Katoliko. Pinaagi sa paggamit nato sa mga pag-ampo nga giaprobahan sa atong simbahan, atong palakpakan ang atong simbahan nga Katoliko. Sa diha akong asawa nakatulog, migawas ko sa library. Gitawagan nako si Brad Kaloy nga kadtong tag-iya sa among balay nga maupoy naghatag sa libro. Iyon ko, Brad Kaloy, asa man ka? Mingon si Brad Kaloy, ni arab ako Brad Paul sa dagat. Nanagat rab ako. Medyo gibati ko kabalaka kagabi naman. So Brad Kaloy, unsa may akong buhaton ngang akong asawa doon na may posisyon sa demonyo. Ingon siya, Brad Paul, mauni ang mga pages na imong gamiton. Pag mata sa imong asawa, imong iparenounce ang iyang involvement sa mga albularyo. So tuod man, human sa kapin sa usa ka oras, akong gitan-aw akong asawa, o pagkataod-taod, kaya gipasagda naman ako siya makatulog, nakamata siya. O sa iyang pagmata, ako siyang gipangutana, unsa may imong gibuhat nako kaganina. Ang iyang tubag, wala gyud siya masayod kung unsa ang iyang gihimo. Meaning, during the time, kontrolado siya sa gahom sa demonyo. So akong gipakli ang libro nga Deliverance, akong giparenounce siya, gipasabat nako 3 times. Og sukad ni adto makaigsuonan, praise the Lord. Wala nagyod mobalik ang demonyo sa pagsamok-samok sa among kinabuhi. Ginamit ang deliverance book. Palakpakan nato Ginoo. Mao nang dinhi nako nakita kung unsa kagamahanan ang gahom sa pag-ampo sa atong simbahan. Nga wala nako ma-experience sa dihang didto pa ko sa Saksi ni Jehovah since birth. 15 years ko nga pastor sa Saksi ni Jehovah. Mao nang kitang makatoliko tinuod nga ang yawa nag-exist. Og ang yawa naningkamot sa pag-atake kanato. Apan dili gid kita malimot nga no matter unsang atake sa yawa, si Kristo nga nagtukod sa atong simbahan, nanaad siya, Mateo 16:18, et porte infere non prevalebont adversus iam. Nga bisan pa ang gahom ni Satanas, dili gyud makabuntog og makapilde a simbahan nga iyang gitukod. Palakpakan nato Ginoo. Mao nang taliwala sa pagpaningkamot sa demonyo nga takihon ng atong kinabuhi, dili nato kalimtan nga ang atong Ginoo gamhanan.
O ang atong simbahan, nag-provide ka natong mga sacramentals aron nga ma-equip kita unsaon nato sa pagbilde ang gahom hatanas. Dili kita mahadlok kay si Kristo usab sa iyang pagsaka sa langit, ni saad siya, igo sum pobiscum, sum omnibus debos osque ad sicula seculorum. Ubanan ko kamo sa kanunay, hangtod nga matapos ang kalibutan. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Mao nang kitang magkatoliko, magpabilin ta simbahang katoliko. Sa dihang nahimo kong katoliko ni adtong 2011, more than 10 years na, during my baptism, akong gipanaan sa Ginoo nga, Lord, ni anako simbahan nga imong gitukod. O Ginoo, tabangi ko nga magmatinud-anon sa pagpangalagad kanimo sa imong simbahan hangtod sa katapusan nga pagpitik sa akong kasing-kasing. Palakpakan natong Ginoo. So lastly, ang akong encouragement, taliwala sa atong mga kasalanan, taliwala sa atake sa demonyo sa atong kinabuhi, kinahanglan magpabilin kita nga matinud-anon sa simbahang katoliko. Kinahanglan mahimo kitang mga kiyot. Unsa man ang kiyot? Catholic until the end. Magpabilin tang katoliko hangtod sa katapusan. Kay kung ang katoliko dili magpabilin, sa simbahang katoliko dili na mo mga kiyot, mahimo na mong mga akyot. Palakpakan nato Ginoo.